Napansin mo ba sa camera na may mga artistang sobrang arte? Yung tila ba sobrang allergic nila sa madumi? Yes, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yung mga Pinoy celebrities na may OCD o yung mga galit sa madumi, makalat at mabaho. First on our list, Maricel Soriano. Alam mo ba itong si Diamond Star Maricel Soriano ay hindi lamang mahusay sa pag-arte, kundi literal na maarte din when it comes to unhygienic things. Sabi nga ng mga nakakilala kay Maricel, baka daw may undiagnosed obsessive compulsive disorder or OCD itong si Maricel Soriano. Ang OCD ay isang long-lasting disorder in which a person experience uncontrollable and recurring thoughts. Ayaw nila ng madumi, makalat, at laging gusto nilang malinis ang kanilang katawan at yung mga nakapaligid sa kanila. Yan daw si Maricel Soriano. Well, mukhang swak na swak naman. Kasi from her movie, Kaya Kong Abutin ang Langit, sabi niya, ayoko nang tinatapakan ako. Ayoko nang masikip. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko nang putik. which are all true. Dahil tignan mo naman ang presence ni Maria. Literal na clean girl ang aura. Tsaka matatandaan na meron rin siyang hindi pagkakaintindihan noon sa kanyang dalawang kasambahay. Kaya kung ikaw ang mag-apply na housemaid ni Maricel, you need to double your cleanliness. Next on our list, Janice de Belen. Kay Janice de Belen na mismo nagsabi na meron siyang OCD o Obsessive Compulsive Disorder. Sa kanyang kusina, ayaw niya ng makalat na mga gamit. Gusto niya ng sobrang organized na kusina. Paano ba naman kasi when it comes to organizing things, sobrang obvious na makikita naman ito sa giant ref ni Janice. Kailangan malabel para hindi rin mahirap maghanap. Kasi pagka magulo. So, tinatry kong malabel. Kasi once in, mga 3 months, ako mismo naglilinis ng ref. So ayan na nga ang proof na Janice is just another artist that prioritize cleanliness. Si Maricel Soriano nga napawaw na makita ang sobrang linis at perfect na pagkakaayos ng kanyang kitchen. Kaya ang daming utensils at gamit sa kusina, lahat may tamang pwesto. At take note, may 3 ref pa sila. At ito ay nilalagyan ni Janice ng labels para walang masisirang pagkain. Ganun siya ka-OC. Next on our list, MC Moa. Alam mo ba itong si MC Moa? Ganyan-ganyan lang yan. Magaling magpatawa, laging kasama nila Vice Ganda, pero meron siyang ugali na parehong gustong-gusto at kinaiinisan ng kanyang mga kaibigan. Ay ito yung sobrang pagiging allergic niya sa madumi at makalat sa kanyang bahay. Alam naman natin na nakatira si MC Moa sa bahay ng Bex Battalion, kung saan kasama niya ang kapwa niya mga komedyante na ngayon ay nagvo-vlog na. Ayon sa kanyang mga kasama, naku, kilalang kilala daw nila si MC Moa na magagalitin, lalo na kapag makalat at madumi yung mga kasambahay niya. Ang kwento pa nga ni Tonton, pinapagalitan daw siya ni MC Moa noon kapag umuupo sa sofa nila. Di ba ang sofa binili para upuan? Pero para kay MC Moa, hindi mo dapat upuan ang kanyang sofa, lalo na kapag wala kang ligo, uututin ka. Ito ang sabi niya sa isang vlog. Ito, para maklear ka. Pag nagbagong luto si Kitty, si Orly, dun lang bawal sila. Kasi syempre yung amoy. Si Toton, kaya pinagbabawalan ko pag umaga rito. Kasi ututin to. Utot na utot dito sa mga upuan. Ayon kay MC Moa, sobrang OC niya pagdating sa kalat at dumi. Ayaw na ayaw niya ng magulo. Tulad ng ibang celebrities, kailangan niya ng malinis na kapaligiran para makapag-focus at mag-perform ng maayos. Kaya sa bahay at trabaho, dapat lahat nakaset sa standard niya. Di lang basta maayos kundi perfect. Sunod sa ating listahan, Kris Aquino. Aminin mo, nakakamiss ang kaartehan ng Queen of All Media na si Kris Aquino. Paano ba naman kasi lantaran na galit sa marurumi itong si Kris. Yung pagiging maarte niya is just presenting her truest self. No filter. Kaya instead na mainis ka, mas kaaaliwan mo pa. Talagang honest siya na she don't like messy things. At ayon sa kanya, super strict niya daw when it comes to hygiene. Ultimo pagligo niya dapat plakado. 6 different oils daw ang ina-apply niya sa kanyang skin. Bukod pa diyan, stress reliever din daw niya ang paglilinis ng kanyang bahay. In fact, she even advocates the clean as you go policy because she don't want to see dirty areas. Clean as you go talaga ako. Hindi ko talaga kayang nagkakalat. Ito ka na makalat. Clean as you go talaga. Di ba dapat? Tama. Kris proves na di lang basta kaartehan yan. It's all about loving yourself and keeping it clean. Kasi sino ba naman ang gusto sa marumi, di ba? Ayan, kita nyo na. Hindi lang sila basta maarte, kundi sila rin ay nagpapakita ng pagmamahal sa sarili at sa kanilang mga kapaligiran. Anyway, meron ka pa bang ibang mga topics or celebrities na gusto mong pag-usapan natin sa aking page? I-comment mo na yun sa comment section. Huwag mo na rin akong kalimutang i-follow. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.